talaga nga namang lahat ng tao ay tuwang-tuwa na dahil very modernized na ang ating technology, from cellphones to computers, lahat. Pero ano nga ba yung mga panganib na maaari nating makuha sa mga ito? Hindi natin alam, kaya naman naalamin natin this morning para bigyan tayo ng impormasyon at detalye tungkol dyan. Makakasama po natin si Director Agnet Peralta, Center for Device Regulation, Radiation Health and Research of the Food and Drug Administration of Department of Health. Good morning! Magandang umaga, Good morning, Director. Dayan. Medyo mahaba, no? Good morning. Mahaba po yung department po. Pero umpisa na po natin, ano po ba yung mga danger sa maaring dala ng radiation po sa health po ng isang tao? Actually, pag sinabi mo yung salitang radiation, maraming klaseng radiation. Okay. Pero yung sa mga devices, ang radiation dyan ay tinatawag na radio frequency radiation. Kasi halimbawa sa cellphone mo, ang cellphone mo may antena nasa loob. Yung cellphone ay nag-send ng signal sa antena ng cell site. Alright. Okay. So, para makakommunicate, signal maibato, kailangan mo ng radiation. Kasi kung hindi, wala. Useless. Okay. So, yun ang isang pinaka-common na device na gumagamit na radiation. Pero remember, ibang klase, ang tawag dito ay radio frequency radiation. Hindi ito X-ray. Okay. X-ray, alam naman natin sa X-ray machine sa ospital. So, Parehas ba itong Director, parehas ba itong radio frequency radiation sa, let's say, sorry medyo ignorante rin ako sa pagdating sa radiation. Let's say sa FM, AM, ganyan? Ganito rin ba to? yes, Director? it's Okay. the same type, radio frequency So sa radiation. airwaves din? It is radiation. Kasi to communicate, kailangan mo ng kable. Yes. Kung walang kable, kailangan mo radiation para ibato yung Right. signal. So yung radio antenna, galing sa radio station, yung TV antenna galing sa TV station, ibinabato yung radio frequency radiation signal sa antenna ng iyong TV set, antenna ng iyong radio. Now, yun din sa cellphone, ganun din yon. Meron ka ding antenna sa loob nun at this time, ang signal galing sa antenna ng cell site. So ano po ba yung mga common gadgets or yung mga usual na ginagamit po ng mga kabataan ngayon, pati na rin ng mga Pilipino, nag-emit po ng radiation? Radio frequency radiation. Apo. Okay. Yung iyong halimbawang laptop, nag-internet ka, Alright. sabi may wifi, walang kable, hindi nakasaksak yung laptop cable mo sa kwan. That uses radio frequency radiation. So, pinagmamalaki nila sa coffee shop na to o sa bus na to, may wifi. Kasi merong antenna doon in the room na nagpapadala na signal sa antenna sa loob ng iyong laptop. Otherwise, walang signal. Hindi ka makaka-internet. So always remember, kung walang mga kable-kable at hindi nakasaksak sa pader yung iyong device, Nag-emit ito. nag-emit siya ng radio frequency radiation para yung signal maibato doon sa antena nung tatanggap ng signal na yun. So ibig sabihin, Director, talagang as in we are exposed no to radio Everyone frequency is radiation. exposed. Yes. Are there any harmful effects na tinitignan ng inyong departamento? Okay. Ang proven hazardous effect nito ay increase in temperature, Alright. thermal or heating effect. So, kailangan meron tayong limits, may standards tayo, at meron tayo naman. Ang Department of Health ay merong limits na hindi dapat ito ma-exceed kasi pag na-exceed ito, magkakaproblema kasi tataas masyado ang temperature. In terms of sa katawan po ng tao, yung effects po nito sa tao, ano po ang maaari nilang makuha or yung danger na maaari nilang makuha sa pag-emit ng radio frequency radiation? Tulad na lamang po ng most commonly used na gadget, yung cellphone po. So tuwing tumatawag, I'm sure nag-emit din dahil nga, sabi pa nga nila, may mga common facts nga po na lumabas kapag daw gumagamit ka ng cellphone, yung lalagyan mo ng sticker dati na umiilaw para daw less radiation. Actually, hindi dapat paniwalaan yun. That gadget should not be used. Kasi ang mangyayari dyan, ililesen, pero paano yung signal makararating? Right. So, tataasan, may power kasi yung, syempre, no, kailangan mo ng power para maibato yung signal. Kapag nilagyan mo ng block yan, edi lalong, mahihirapan lalo. Ito hindi alam na maraming tao. Kapag malayo ka sa cell site, yung signal, para maibato, okay, kailangan tataasan yung power. Kung malayo ka sa cell site, kung malapit ka, mahina lang yung power. Parang ikaw, katabi ko, I will give you a pencil. Hindi, gaganong ka lang saya. Pero kung yung pencil iaabot ko, ibibigay ko sa malayo, itatapon ko na malakas, diba? Pero gaano po katotoo na cancerous daw po itong mga radiation na ito? Yan ang issue. Pero up to now, hindi pa naman, the evidence is inconclusive. Not conclude that it causes cancer.
So yung mga tao nag-worry pa rin. So ang sabi namin ganito, kung ikay gusto mong i-lessen na exposure mo sa radio frequency radiation, madali. Yung cellphone mo, ilayo mo sa iyong katawan. Paano yun? O sa brain mo, lalo na kapag nakipag-usap tayo. Mamili ka nung hands-free kit, para earphone na lang. Tapos yung mismong cellphone mo, remember, it contains the antenna, ay malayo sa brain mo. So that's one. Use a hands-free kit. Number 2, use text messages more often rather than call Calling. mode. Oo. Kasi syempre, text ang layo sa katawan. Just move it 20, 30 centimeters away from your body. So the closer Bagsak na yung signal, So, pag- yung exposure sa katawan mo. Ah. And then, ano pa, ikatlo, di magkuhan ka na lang, speaker phone mode, yung loudspeaker mode when you're calling somebody. So, nilayo mo na rin yung cellphone mo sa katawan mo. So, as long as okay lang po na nakaharap sa'yo, like laptop, okay lang yan. Wag lang ididikit po malapit sa brain po natin. Tama po ba? Well, siyempre, pag malapit sa iyong katawan, dahil sa brain, mas malaki ang radiation na matatanggap mo. Pag ilayo mo kahit kaunti, bumagsak na yung radiation. Pero Director, ito yung sa radio frequency radiation. Yes. And I guess hindi pa conclusive yung evidence About kung cancer. totoo nga merong kung Cancerous, cancerous or yes. iba pa. Pero I'm sure yung ibang mga forms ng radiation merong proven talaga na harmful effects, Director. Ano yung iba pa ba na tinitigan nating forma ng radiation na makakasama sa katawan? Kunyari sa Yung X-ray. Xerox machine din ba, Xerox ba Director? inisip? I was thinking of X-ray machines eh. X-ray machines, you cannot operate an X-ray machine without a license to operate Alright. from my Mhm. office, from the Department of Health. Kasi nga napatunayan na nagkukos ng cancer ang X-ray at marami pang Oh. epekto. Ngunit ginagamit natin ang X-ray dahil doon, you have to balance the benefit versus the risk. Right. Kasi kailangan, halimbawa, na-aksidente ka, kailangan kay X-ray. Hindi malalaman kung saan ka nagkabali-bali. So, kailangan na X-ray. So, ang dapat, ang requirement namin, hindi pwedeng magpa-X-ray isang tao kung walang doctor's request. Dahil yung doktor ang magdi-decide kung kailangan mo ba yung X-ray at kung yung benefit sa iyo ng pag-X-ray outweighs the risk Right. of the possible harm that could happen. So, yun. Depende kung ano. So, may iba pa, ang tanong mo pa, ano pang klase radiation? Halimbawa, yung microwave radiation. Microwave radiation. May microwave oven tayo, di ba? Yes. Okay. Pero yun confined sa loob ng oven. So, ang protection doon, ganito. Dapat, hindi Malayo. mo... Hindi necessarily malayo. Dapat sinusunod mo kung paano paggamit ng oven. Hindi mo lalagyan ng metal plate yan, sasabog yung microwave oven mo. At saka pag lilinisin mo, do not use steel wool. Use something plastic or sponge para malinis kasi meron yung tinatawag na rubber gasket. If you look at the door ng microwave oven mo, yung rubber gasket na yun, ang nag-ensure na lapat yung pagsara. No, kung nagpiprito ka doon, etc., posibleng doon sa rubber, magkakaroon ng oil. So, nagsasarap man, pero akala mo sarado, yung pala may gap. So, lumalabas, nagli-leak yung microwave oven. Lahat yun nando sa manual pag namili ka ng microwave oven. Proper maintenance of a microwave oven. So, susunod lang tayo doon sa instructions and you're fine. Director, paano naman po yung sa mga nagpapa-RF, yung nagpapaganda, yung radio frequency naman, iba naman po itong klase. Radio frequency pa rin yan. Ang effect na ginagamit ay yung thermal or heating effect. Increase in temperature. So, ano nangyayari? Yung tubig. So, nagpapawis ka. E di magpatimbang ka pagkatapos, gagaan ka talaga dahil yung tubig lumabas na eh. So, in terms of all the other claims, nag-aaralan pa yan. So, dapat, hindi basta nagpapaniwala. So ngayon, tama natin, JC, lahat ng mga tips and advices naman dahil talagang very modernized na ngayong technology. Hindi naman natin din talaga maiwasan na mag-emit ng radio frequency radiation itong mga bagay nito. So, best na lang is yung mga sinabi ni Director lahat, yung mga tips na dapat natin gawin, mag-ingat na lang din tayo at magbasa-basa tayo na maaari natin gawin. At siguro mahalaga rin yung nabanggit nga ni Director na merong mga klase lang ng radiation na definitely harmful. No? Yes. So siguro para rin hindi matakot yung ating mga boss kasi kapag nakarinig tayo ng radiation, minsan inisip natin, nako, masama agad yun, di ba? At Actually, kailangan agad JC, iwasan. nagkaroon din ng issue before, na yung mga tao na malapit sa cell sites, nagreklamo lahat sila Right. na baka raw maging cancerous daw yun para sa risk sa kanilang health dahil nga katabi nila ay cell site. So, nag-emit daw ng maraming radiation. At yun nga yung sinabi ni Director, actually, mas maliit yung radiation na kailangan Chances. mo Para sa cellphone. kung mas malapit ka doon sa cell site. Interestingly. No? So, Pero yun na nga, kasi ang issue, hindi naman kami naglilisensya ng cell site eh. right. Okay? It's the National Telecommunication Commission. Pero we have a MOA where we do the safety evaluation.
And then that's one of the documents na ibinibigay ng applicant sa NTC para sa lisensya. Pero meron last pa eh. The permit to construct is given by the local government. So it's really up to the local government. Alright. Okay, so depende sa local government din, sa inspection naman nila, Hindi, no, ang director. kasi they have to do a community parang survey Right, kung nag-agree. And then bahala sila. Kasi nga, under the Local Government Act, very powerful ang ating local government. If they say, ayaw namin dito yan, sila ang magbibigay ng permit to construct eh. Hindi ang national government. Kami, for safety evaluation, NTC for the license for the frequency. Kasi bawat radio station, TV station, telecom company, merong binibigay, ina-assign na frequency ng radiation. So, binibigay yun ng NTC. So, kung isang radio station ka, ito frequency mo, ikaw lang pwede gumamit yan. Kasi kung nagsishare sila ng frequency, wala, jumbled up na. That's why you turn the knob sa radio. Right, Okay, right. pag ganun, ito na yung DC something. Ito na yung DC something. Kasi fixed ang operating frequency ng isang stasyon o ng isang cell company ay binibigay na NTC. At sa kanila lang assigned yun. Ayan. So, ang dami nating natutunan today, pati yung mga harmful effects at pati yung mga gagawin prevent it. So, JC, ngayon, hingan na lang natin si Director ng any last message para po sa ating mga viewers na nanonood this morning. Okay, well, I just have 3 messages. Number 1, vis-a-vis different types of devices na lumalabas sa merkado, magtanong na lang kayo sa amin kung ano. Okay, para malaman nyo. Napakaraming devices, napakaraming klase ng radiation. Number 2, wag magpapaniwala lang sa kung ano-ano lang ang nasa internet. Kasi anybody can actually access the internet, make his own website, and then appear to be an expert when actually they're not. Mas mabuti pa ikatlo, makinig na lang kayo. Kung gusto niyo sa internet, tignan niyo yung Department of Health sa United Kingdom, sa Australia, sa New Zealand, sa Netherlands, sa Sweden. They have in English kasi Right. advisories. And of course, Department of Health, Food and Drug Administration para malaman kung ano yung tama na at totoo na dapat nilang paniwalaan. Okay, maraming Thank you so salamat, much. Director. Yan po si Director Agnet Peralta ng DOH, particularly from the FDA, ng Departamento ng Kalusugan.